ibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho na siya lang. Oh yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. I believe PBM sa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, oo. Siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito'y nararapat. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Hindi biro. Sa ngayon po, napakabago pa po ng ating PNP chief at nakikita po naman natin ang kanyang mabilis na aksyon. Sa katunayan ay nagtanggal nga daw po siya ng 8 police chiefs dahil sa napakabagal at failure to implement ang 5-minute response policy. So ito'y magbibigay at gigising sa mga kapulisan natin na hindi dapat tutulog-tulog kapag pagpoproteksyon ang dapat ibigay sa taong bayan. Marami po na pag-usapan ang PNP chief at ang Pangulo. Ito po ay mga proyekto. Kaakibat nga po dito ay ang 5-minute response time strategy na dapat ipatupad. Nandiyan na rin po ang OPLAN na Balik Eskwela 2025-2026. Nandiyan din po ang anti-illegal drug campaign strategy, pati po ang training and educational program for development, for Department of Justice, DOJ prosecutors, and law enforcement agents. Nais din po ng Pangulo na makipag-collaborate ang PNP sa Commission on Human Rights para din po maproteksyonan ang human rights, no? Ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho na siya lang. Oh yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. I believe PBM sa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, oo. Siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito'y nararapat. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Hindi biro yung... No, ang mga nakikisaw-saw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the
institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sir, may connection ba ito doon sa... Ito na yan. Follow up na lang, sir. Okay. Last na, sorry. Sir, para lang mabuo yung storya. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod, parang hindi naglabas o hindi na sunod ni General Torre? Yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga opisyal? That, among other things, is part of the consideration of the President. Let me just point out the difference. Let me just point out the difference. Si Bato, kung iambak man sa og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, niambak sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Let me just point out the difference.